Kilat News Updates. Mga balita ngayon, pagguho sa landfill sa Rizal, isa patay, dalawa nawawala. Taysan, Batangas, itineklarang stable internal peace and security. 4 na complaints laban kay VP Sara, inirefer sa House Justice Committee. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Naglunsad ng investigasyon ng Department of Environment and Natural Resources o DENR kaugnay ng napaulat na pagguho ng basura sa sanitary landfill sa barangay San Isidro Rodriguez, Rizal, Kamakayla. Ayon sa Environmental Management Bureau o EMB, nagsagawa na ito ng on-site inspection at nag-utos ng agarang stabilization operations matapos ang trash slide noong Pebrero 20 sa Greenleaf Solid Waste Management Incorporated o mas kilala bilang Rizal Provincial Sanitary Landfill. Binigyang diin ng DENR na maglalabas ng kaukulang notice of violation ng EMB sakaling may paglabag sa ECC. Inobliga rin ang kumpanya na magsumite ng detalyadong action plan at araw-araw na ulat sa retrieval at rehabilitasyon. Unang iniulat na 3 manggagawa ang nawawala kasunod ng trahedya. Isa rito ang na-recover kahapon at nakuha na ng naulilang pamilya. Pinabulaanan din ng NDRRMC ang unang balita na aabot sa 50 individual ang naitalang casualties sa pagguho. Isang makabuluhang hakbang tungo sa deklarasyon ng Stable Internal Peace and Security o SIPS ang isinagawa noong 23 ng Pebrero sa bayan ng Taysan, Batangas. Pinangunahan ng 202nd Infantry Brigade kasama ang 59th Infantry Battalion ang aktibidad na naglalayong pagtibay ng mga napagkasunduan sa ilalim ng Memorandum of Understanding o MOU sa pagitan ng lokal na pamahalaan at militar. Inilala rin ng kasundaluhan ng mga programang pangkabataan na layuning masugpo ang mapanlinlang na recruitment scheme. Ayon sa mga opisyal, ang hakbang na ito ay nagpapatibay sa matatag na pagkakaisa ng Philippine Army at ng lokal na pamahalaan sa pagsusulong ng kapayapaan at pagtitiyak ng seguridad para sa mamamayan ng Batangas. Inirefer na sa Committee on Justice ang 4 na reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na formal na nagpapasimula ng proseso at nag-activate ng 1-year immunity rule laban sa iba pang impeachment bill. Sasailalim muna sa pagsusuri ng komite ang mga reklamo bago ibalik sa plenaryo para sa botohan kung ipapadala sa Senado na uupo bilang impeachment court. May 60 session days ang panel para tapusin ng review. Ang 4 na reklamo ay kaugnay ng umano'y pagbabanta sa Pangulo, maling paggamit ng confidential funds, hindi pagdedeklara ng yaman at abuse of power. Pagtitiyak ng Kamara, dadaan ito sa parehong proseso na ginamit noon laban kay Ferdinand Marcos Jr. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzo Lenon, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.